Nabanggit nyo last time, sorry to ask, hahabulin lang namin Wala pa ring sign. Oh. Yung sign. Wala pa ring sign. Para kayong si Presidente kahapon. Wala pa eh. So, I'm giving myself until March. I have to decide by then. Kaya nga sinasabi ko palagi, ako siguro maswerte kasi marami akong options eh. I can go national, I can run for Congress, I can run for the Senate, I can run for mayor, I can decide not to run, di ba? I can become a full-time wife, I can study. So, alam mo, maswerte ako na may mga ganun. Ito ang klase ng thinking na hindi naman talaga thinking is mag-serve sa bansa. Ang thinking niya is yung political career niya. Kaya nga, nadulas siya dito eh. Nahuhuli mo talaga ang tao sa bibig. Nadulas siya dito na parang, maswerte nga ako, I can run whatever I want. Kasi I have the option of running Congress, mayor, tapos even for National Senate. Ibig sabihin, you're not running because you want something to happen to particular audience. Diba? Alam mo na, alala ko tuloy dito yung nag-imbita sa amin noon. Hindi ko na lang papangalanan, ha? Pinatawag yung mga vlogger, sabi, ano kayang pwedeng takbuhin ng husband ko? Kasi we want to be relevant, eh. It's so tagal na. How can we be relevant? Alam mo, eto walang biro. Eto, nung narinig ko yun, sabi ko, pag ito tumakbo, talagang kakalabanin ko to. Yun talaga. Kasi bakit? You mean you want to run for national election just because you want to be relevant? Not because you want to serve your country? It's the same thing with this. Who the hell is this mayor? Diba? Bakit? Ako, I can run for Congress. I can run for mayor of Taguig, mayor of... Parang, sandali, akala ko ba you love Makati? Okay, you're not going to run for Makati because tapos na term mo. Kaya nga dito, pansinin nyo, sinong tatakbo? Yung asawa! Grabe, di ba? That's the option. Takbo asawa sa Makati, siya tatakbo ng Taguig. Kasi ayaw niyang mawala sa kapangyarihan. That's, ang tawag mo dyan, greed. Not because you want, may puso ka para sa mga taga-Taguig. Di ba? I mean, it's just logic, common sense, ika nga. If you want to run for mayor because you love that city, di ba? Not because you have the opportunity to run. Wala ka na kasi matakbuhan doon sa lugar nyo. So, takbo ka na lang sa iba. Eh, kung maging housewife ka na lang, mas maganda pa. Mag-ano ka ng plantito-plantita dyan. O kaya maghanap ka ng maraming pets. Mag-breed ka. Di ba? Napakaganin nyo, Mayor. I mean, una-una, alam mo, ako natutuwa ako, pero sabi ko, hindi kasi napapanood ko nung habang nasa Japan ako, habang nasa Shibuya, Shinjuku. Yabang. Hindi naman, huwag naman ganun. Hindi talaga, habang napapanood ko yun, nakikita ko sa TikTok, Shibuya of the Philippines. Yung BGC, kasi sa Shibuya, tsaka sa Shinjuku, hindi pala Shibuya, sorry. Shinjuku of the Philippines. Kasi doon sa Shinjuku, yung paglabas mo ng tren, makikita mo yung 3D na LED. Okay? Ngayon, meron din yung BGC ng ganon. Kaya nga, every time, di ba, may mga foreigner na pumupunta dito, I was shocked that eto pala ang Pilipinas, something like that. In English form. Andiyan ba kayo? So, ano to, ginagawang karir, trabaho, ang pagtakbo. Di ba? Hindi ho tama eh. When you run, it's because, not because of career. It's different from a company. Ang kumpanya, it's a private. The goal of the company is to earn money. Okay? That's the main goal of a company.
to earn money to help the employees. Iba ho ang main goal ng gobyerno. The reason why there is gobyerno, o in English, government, it is to govern, to serve the people. Paano mo masasabing serving the people? Diba? How can you say it's serving the people kung ito po ay hindi naman, hindi mo iniisip kung bakit ka tatakbo dito? Okay lang sana kung sabihin niyang, tatakbo ako dito because dahil gusto kong tulungan, dahil may puso ako para dito. Hindi. Hindi kasi, kaya ako tatakbo kasi I have the opportunity to run. Pakagagurang din no? Di ba po? Kaya iiwasan nyo yung mga ganitong klaseng politiko. Ha? Kaya kayo mga taga-Taguig, kung gusto ninyo magpatuloy ang, alam mo, ang gandang, ako talaga lalabanan ko yan. Hindi dahil sa Cayetano. Ayan na naman. Hihirit na naman yung mga bobo dyan. Mga tanso! Mga tanso! Hindi. Diretsuin na nga natin. Diretsuin na natin. Sagutin na natin ng napakalinaw itong katanungan na ito. Banat ba Cayetano ka ba? Bakit si Cayetano gusto mo? Ba't hindi si Marcos? Ibabato ko sa'yo the same question. Sino ba ang pinili ni Pangulong Duterte? Si Cayetano ba si Marcos? During the election, yung 2016, kayo na yung sumagot. Alam nyo na sagot ko. Diba? At saka sige nga ho, paki-explic ka lang ha ho. Paki-explic ka kung kayo mismo, without looking at the family name. Let me ask you, ano ang pinakamagandang lugar ngayon dito sa Metro Manila? Yung masasabi nating world class. Alam mo yun, kahit nga yung dating world class na pinamumunuan nito, pumunta ka ng Makati, lungkot-lungkot. Walang biro. Pumunta ka ng Makati, tingnan mo yung mga lugar. Huwag ka lang pumunta sa gitna ng building, ha? Marami. Dito sa Taguig, buhay na buhay, kahit yung mga lugar na ito ha, dito ako proud na proud. Diyan sa Taguig, pag may foreigner na gago dyan, huli yan, kulong yan. Hindi, walang biro. Kaya nga ako hangang-hanga sa pulis ng Taguig Walang biro. Yung director ng Taguig, pati yung head ng dyan sa may BGC, grabe ho yan. Ang dami kaliwat kanan makikita mo sa news. Pag foreigner, naggago, umihi, kung ano man ang ginawa, nanigarilyo, kulong. Hindi ho yan pwedeng pagbigyan. Hindi ho pinalulusot ng mga pulis natin yan sa Taguig. Kaya dyan ho maganda. Kaya, alam nyo, ako naniniwala ako Aside from good governance ang nangyayari sa Taguig, okay? Magaling ang mayor ng Taguig. Aside from that, magaling din kasi ang peace and order ng Taguig. Magaling din ang kapulisan ng Taguig. Hindi ako nagbibiro. Talaga hong magaling ang niya. Napakahigpit po niyan. At napakasisipag na mga pulis dyan. May diyan ka nga lang makikita na yung pulis hindi nagtatago Oo, totoo. Talagang umiikot sila. Makikita mo, naglalakad. Yung iba, nagbibisikleta. Kaya nga, feeling safety ka dyan Kaya ako, I envy those people na nakatira dyan sa Taguig. Nako, talagang ako po'y humahanga sa kanila. Dahil napakaswerte niyo dahil hawak kayo ng mayor na matino. At the same time, mga kapulisan na matitino dyan. Di ba? Buti na lang. Hindi ako sa Makati. Eto baka akala ninyo, tumira ako sa Makati. Tumira ako sa Cityland. Hindi ko na lang sasabihin kung saan. Marami Cityland dyan. Ang dami kong natiran dyan. Hindi, wala ako kasama ha. Pangit ang dating. Ang dami mong natiran. Bakit? Marami akong natiran dyan. Nandyan ang opisina ko dati. Nandyan ang studio ko dati. Walang biro. Kaya alam ko yan Alam ko ang kalakaran dyan sa Makati. Alam ko ang kalakaran ng mga negosyo dyan. Kasi nga dandyan negosyo ko dati. Nandyan ang business address ko dati. Sa barangay na Makati, uso korupsyon at palakasan. Naku po, ayoko na lang magsalita. Pero
Hello sa mga sa City Hall ng Makati. Kamusta na? Oh, di ba? Alam ko 'yan eh. Oh, punta ka sa Taguig. Nandun sa ang opisina nila, nandun sa SM Aura. Grabe ho, first class. Di ba? Eh, kaya nga, isang bagay. Tas ito, mga ngarap, manggulo sa Taguig. Pambira ka naman, te. Huwag ka namang gulo doon. Ayos-ayos na ng Taguig. Inangat na nga, alam mo, ang Taguig, BGC na nga, inangat na nga lang nga yan ng pangalan ng Pilipinas eh. Pagdating sa mga foreigner eh. Laman niya ng vlog eh. Pag yung foreigner gusto makakita ng maganda, magbablog sa BGC. Hindi na sa Makati. Doon pa lang, sampal na sa'yo yun eh. Tapos pupunta ka pa sa Taguig para maging mayor. Hindi ka ba? Banat ba, may binibentang house and lot dito sa Taguig. Naku po, wala akong pera. Pasensya na. Ha? Pasensya na. Meron akong options. Kaya medyo mahirap mamili kung ano yung magiging tatahakin nating landas. Pero alam naman natin. Kita mo, parang ano lang, ano, di ba? Parang karir lang talaga sa kanya yung pagiging public servant, eh, no? Mayor, kahit sa mga empot, parang isang pinupuntahan namin, ito talaga yung gusto nila. Sabi nito isa, te, ano to? Ha. Te, huwag ka na doon pumunta, di ka bagay sa BGC, maliwanag doon. Ay, huwag ka doon! Tama naman ugali nyo. Maitim din ako, ah. Pero Makati, sino may iwan halimbawa? Well, malinaw naman kasi marami pang projects na kailangan gawin after 2025. At isang tao lang naman yung aking napagkakatiwalaan na gagawa nun. At walang iba yung... Bakit siya tumatawa? Yung asawa ko yung asawa ko na yon natutuloy kasi sa tingin ko, and at the end of the day, it will still be a collaboration between me and my husband. So asawa niya, para hawak pa rin nila. So dito, isipin nyo to, lantarang sinasabi sa inyo mga taga Makati at saka taga Taguig. Collaboration pa rin nila. Ibig sabihin, kanila pa rin. Ganun kayo, ownership. Gamit kayo na ino-own. Hindi, isipin nyo na mabuti yun. Ganun katindi sila. Sino ba mong pagkakatiwalaan ko dito kung hindi asawa ko? Para at the same time, ako pa rin na namumuno, collaboration namin. So, amin pa rin ang Makati. Tapos, meron pa akong Taguig, di ba? Ano kayo pag mamay-ari? Parang Cavite lang. Ay, correct. Diba, isipin nyo na mabuti yan, ha? Anong klase kayong tao kung maniniwala pa rin ho kayo dito? Kaya ako sa inyo, kayong mga taga Makati, gusto nyo ba ng pagbabago? Hindi, kung gusto nyo lang. Pero kung gusto nyo forever na kayong ganyan, bahala kayo sa buhay nyo. Buhay nyo yan eh. Taga dyan kayo eh. Decision nyo yan. Hindi ko pa kikialaman. Pero kung gusto nyo ng pagbabago, maghanap kayo ng bago. Maghanap kayo ng hindi trapo. Diba? Minsan kasi, takot lang tayo sa change. Pero don't ever forget, because of change, look at Manila. Yeah? From a city na talagang andilim-dilim. Ngayon, puntahan ng mga vloggers, picture-picture, pinagkakwartahan ng mga vloggers. Kasi nga, napakaganda eh. Di ba? Pasig. Isipin nyo mula nun, no? Sino yung mayor doon? Ngayon, nakikita ko, pinanunood ko ha. Hindi, kasi alam nyo, nag-o-observe ako ng mga new leaders. Nakikita ko si Biko eh. Ang ganda. Hindi man siya ganong kabilis katulad ni si Isko kasi bilis gumalaw, parang adik eh. Parang adik sa magtrabaho. Kaya ang bilis niyang in 3 years, talagang grabe yung mga napatayo niya. Hindi man ganon kabilis na mabilis si Biko. Pero kita mong nililinis niya eh. Ang ganda eh. Pinagaganda niya yung Pasig. Bakit nangyari ho nun? Because the Pasigueño and the Manileño took the risk of changing their mayor. Kasi siguro, maybe, naisip nila, tama na yung matatanda, tama na ho yung mga trapo. It's time na magkaroon ng bagong muka. Kasi imagine niyo, if your mayor did not change you for 3 years, abay, magtaka na kayo. Kung pareho pa rin, corruption pa rin, matindi pa rin,
red tape pa rin sa City Hall, ganun pa rin. Magtaka na kayo. 3 years yun. How much more? 9 years. 3 terms. Ganun pa rin. Abay, mahiya naman kayo sa balat niyo. Tanso pala talaga kayo. Diba? Ayun, sana sa Caloocan, yun lang, patay. Patay tayo dyan, Diego Latigo. Parang walang tumatakbong matino ata dyan eh. Kumbaga sa aalalayan ko siya, maraming mga projects na kailangan niyang siguraduhin kung itutuloy niya. Ha? Dahil kung di siya sumunod, di na siya makakauwi ng bahay. Aba, para palang si Ma'am Shito, ha? Parang ganon. So, rest assured that I will not, hindi ko pwedeng iwanan ng Makati. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. O, At hindi hindi dyan ko ka siya na lang. pwedeng- Bakit ka pupunta pa ng Tagig? Manggugulo ka pa doon, ayos-ayos na eh. Di ba? Diyan ka na lang. Huwag ka na manggulo doon. Bira ka. Di mo pala kayang pabayaan. So, ibig sabihin, hap-hap ka. Yung puso mo, hap sa Tagig kung tatakbo ka doon, tapos hap sa Makati. Paano ka makaperform na maayos dyan? Anong tawag nyo dyan? Simple lang. Simple description lang tawag dyan. Greed.